kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakataong tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpag sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, noong sumalakay ang mga hukbo mula sa Hilaga, nagtakot at nagkagulo ang mga Israelita, at pati ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ipinalita ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin niyo ang mga tao, pati na ang ating Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yao'y sandigay, ilalim ng dagat, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi tumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Kung Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit ako. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoon ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ito ay ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak
Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisalita po anak. Maglilihi ang dalagang lalaking isisilang niya ay Emmanuel na buong sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago siya nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang kaamatuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria, kaya pinasya niyang walayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglihim. Isang lalaki namin ng Panginoon sa pagkikilan at manganganak ng isang lalaki at ang ibang Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaantok pa kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo at ang katuparan ng propesiya ni Propeta Isaías na maging ng isang isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Pagkapan niyo Emmanuel. Anong kahulugan? May kasama. Tingnan po ninyo usong-uso ngayon yung mga
couple shirt, ay couple watch, o couple shoes. Ano mga couple na yan? Couple ring. Maghihiwalay din kayo. Puso din yung kapamilya. Di ba? Kapatid. Ano pa isa? Kapuso ay kabagang. Kabandarunan. Kalibag. Di ba? Ang sarap na may kasama. Ang sarap na hindi nag-ira. Kasi una sa lahat, sa simula pa, hindi loob ng Diyos na mag-isa ang tao. Sa sila pa, di ba? Nung likhang Diyos, si Adan. Si Adan ang una. No? Kasama ni Adan ng mga hayop. Nakita ng Diyos, sabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao. Kaya nang ginawa ng Diyos, pinatulog niya si Adan. At mula sa kanya, nilikha si Eva. Kaya, simula pa ayaw na ng Diyos na magda ang tao. Kalooban niya na tayo ay laging magkasama. Kalooban niya na tayo ay laging kasama ng Diyos. At yun yung ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Nararamdaman po ba sa buhay niyo na naging kasama ang Diyos? Nararamdaman niyo? Sino sa inyo ang gusto ng makasama ang Diyos? Nanay, gusto mo na? Gusto mo na? Gagawin na natin ang paraan yan. Kung tayo nais natin makasama ang Diyos, yung Diyos din, nais tayo laging makasama. Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng ating Diyos? Ibinigay niya yung kanyang buktong na anak, ang ating Panginoon Jesucristo, upang nang sa gayon, tayong mga tao, kailanman ay hindi na nag-iisa. Di ba? Kasi kapag tayo ay nag-iisa, madalas tayo ay pinaghaharian ng takot. Pinaghaharian ng pagkalumbay, pagkalungkot. Ang sarap ng may kasama. At ramdam tayo ng Diyos. Kaya nga ayaw niya na tayo mag-isa, ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo upang palagi natin kasama ang Diyos. Kaya wala ka ng dahilan para sabihin mo sa sarili mo, nag-iisa na lang ako. Hindi. Kapag nararamdaman mo na ikaw ay nag-iisa, isipin mo, no? Ang salitang Emmanuel, napakamabisa, napakamakapangyarihan. Bigla mong mararamdaman, tunay na tunay, hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos ang lagi mong kasama. Yung mga mahal natin sa buhay, akala mo, forever na sila. Di ba? And then, bandang huli, o along the way, o kaya sa kalagitnaan ng pagsasama, iiwanan ka rin pala. Di ba? Yung best friend mo, akala mo, lagi na kayo magkasama, and then bandang huli, iiwanan ka rin pala. Di ba? Pero ang Diyos, hanggang sa huli, hindi kayo iiwanan. Kasi lagi siyang totoo sa kanyang salita na siya ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At hindi lang basta-basta kasama ang Diyos, kundi nakipamuhay pa sa atin ang Diyos. Nung isinilang siya ng mahal na Birheng Maria, ang Diyos na dating nasa kalangitan ay naging kasama na natin. At hindi lang naging kasama, kundi naging isa sa atin. At hindi lang naging isa, kundi naging kalakbay natin. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya wala tayong karapatan magreklamo na ikaw ay nag-iisa. Kasi walang sandali sa buhay mo na iniwan ka ng Diyos. Walang segundo sa buhay mo na iniwan ka ng Diyos. Kaya huwag kang kakanta ng natutulog ba ang Diyos. Laging gising yun. Diba? Mga kapatid, tingnan natin. Pero hindi naging madali ang pagkakataong tao ng ating Panginoon Jesucristo. Lalo higit kay Maria at kay Jose.
Kasi bago sila ikasal, meron na silang plano para sa kanilang buhay may asawa. Ang ganda na ng kanilang plano. Di ba? Kayo din. Yung mga nag-asawa, may maganda kayong plano, no? Kwento ko, hindi ko kasi nakwento sa inyo tayo. Kwento ko sa inyo. Sa kasal lang, ang tindi ng plano. Di ba? Pag ikakasal niya yung mag-asawa, gusto bonggang-bongga. Di ba? Buti nga hindi pinapayagan ng simbahan yung garden wedding at saka yung beach wedding. Bawal yun sa simbahan. Kaya anong ginagawa ng tao para magmukhang garden yung simbahan, pinupuno ng bulaklak yung simbahan. Mukhang garden naman, no? At least nasa loob ng simbahan. Naalala ko yung isang kasal, talagang pinuno ng halaman yung buong simbahan. Punong-puno ng halaman. At nung naglalakad ng mga abay, may mga pausok-usok pang ganyan. Nasa langit talaga. Diyan yung mayaman yung mga wedding coordinators, di ba? May mga pausok-usok, may pa-smoke, magpipang nalalaman. Tapos, nung papasok na yung babae, nakasara yung pintuan. Di ba ganun yun, ha? Nakasara yung pintuan, tapos bumukas ganyan. May usok na naman, di ba? Lumabas yung babae, the killer bride. Pagpasok ng babaeng ganyan, lumalakas yung usok at may kasunod. Anong kasunod? May mga lumilipad. Paro-paro. O, di ba? Nakita na kayo kasal na may paro-paro. Yung kalapati ngayon, wala na, tinira doon kasi dino. Kaya ang uso ngayon, paro-paro. O kaya kinain ng uso yung kalapati. May paro-paro. Lakad din babaeng gano'n, no? Ganda. May paro-paro, daming paro-paro. Tapos pagdating sa gitna, nakita ng pari, ay, malaki na yung tiyan. Buntis na. Ang galing, no? May paparo-paro pa, may pausok-usok pa, yung pala, natutubi na. Mga kapatid, si Jose at Maria, may magandang plano na sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Pero anong nangyari? Lahat ng plano nawala dahil pumasok ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi naging madali sa kanila yun. Kahit Jose, hindi naging madali. No? Pero dahil sila ay taong malapit sa Diyos, dahil sila ay taong may malalim na pananampalataya sa Diyos, nakita nila na higit na mabuti ang plano ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, ang Diyos ay darating. Amen? At darating siya bilang Emmanuel. Paano natin mararanasan sa buhay natin ang pagdating ng Diyos bilang Emmanuel? Sa ayaw mo man at sa gusto mo, siya ay Emmanuel na darating. Marahil ang kanyang pagdating ay hindi lang siya nanatiling sanggol sa sabsaban na isinilang, kundi itong Emmanuel na ito, lumaki at naging taong matulad natin, no? Nakipamuhay sa atin. Kaya itong Emmanuel na ito ay nasa iba't ibang kaanyuan. Marahil siya yung Emmanuel, yung kapitbahay ninyo. Siya yung kamag-anak mo. Siya yung kapamilya mo. Itong Emmanuel na ito, yung pag-ibig na nararamdaman mo sa puso mo. Yung pananampalataya mo. Yung inaasam mo sa buhay mo. Siya yung Emmanuel. Kasi ganyan ang kapamilya ng Diyos. No? Kaya niyang samahan tayo sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya tayong samahan ng Diyos kahit sa ating mga nararamdaman at mga nararanasan. Kaya rin sumama ng Diyos sa ating mga plano. Katulad ng ipinakita niya dito sa ating Ebanghelyo. Sinamahan, pumasok ang Diyos sa plano ng tao. Kaya mga kapatid, tularan natin si Maria at si Jose. No? May plano sila para sa kanilang sarili. Pero ano nangyari? Di ba? Nawala ang lahat ng plano at ang namuna ay ang plano ng Diyos. Kaya huwag po tayong maghihinakit. Huwag po tayong madi-discourage kapag yung plano natin ay hindi nagkaroon ng katuparan.
Di ba? Alam naman natin, lahat ng plano natin, hindi lahat yan nagkakaroon ng katuparan. At sa mga sandali na yung plano natin ay hindi nagkaroon ng katuparan at kaganapan, tanongin natin ang ating sarili, baka dumarating si Jesus bilang Emmanuel at sinasabi niya, mahigit akong mabuting plano para sa iyo at para sa inyo. Di ba kung minsan ganun yung nasasabi natin, ay hindi pinagkadya ng Diyos, siguro mahigit siyang gusto para sa akin. No? At yun yung Emmanuel na pwedeng dumating sa buhay natin. Pwede niyang pasukin ang ating buhay upang masigit tayong mapabuti. No? Sige tayong mapabuti at nang sa gayon, mas makilala natin at maglingning sa buhay natin ang presensya ng Diyos na lagi natin siyang kasama. Mga kapatid, si Jesus bilang Emmanuel at sa pagdating niya sa ating buhay bilang Emmanuel, sana tayo rin may pakita natin sa ating kapwa na kasama natin ang Diyos. Dalahin natin si Kristo, dalahin natin ang Diyos sa buhay ng ating kapwa. Maging tagapagdala tayo ng presensya ng Diyos sa isa't isa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid. Kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo sa ating Ama, kay San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya. Subot panalangin ang ating itutugon. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at mga lalaking relihiyoso, tulad ni San Jose, masalamin nawa sa kanila ang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tulad ni San Jose, magkaroon nawa sila ng matalas na pag-unawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa mga ama ng tahanan, may padamanawa nila ang natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at warang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Para sa ating lahat, tulad ni San Jose, magkaroon nawa tayo ng pananalig sa kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa sa huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Soledad Prieto, Meliton Prieto, Federico Umipig, at lahat ng nasa purgatorio. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya. Tulungan mo kaming masundan ang pananampalataya ni San Jose upang masalamin sa aming pamumuhay ang iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating ngayon ialay ang ating mga handog sa labanan ng Panginoon.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari ng pinagkalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga ari namin nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng pagdukog ng banal na Espiritu na pumuspol sa pinapupunan ng mahalaga na Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pagsalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinangayat ng lahat ng mga propeta. Ang pagsiling niya pinananagutan ng mahalaga rin kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ng lahat ng San Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan, ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabigat at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang naming banal, ikaw ang bukal ng panang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalooban ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihan niya iyon. Sinibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inyo. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang sitan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo para sa lahat sa ito pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng inyong anak, kaya pinayaaral namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Cristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig.
tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Bartolome na aming Obispo, at nagtalang sa Parian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin aking lahi na may pag-asa sila muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kami napating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahalaga ng Maria ni Nanay Diyos, si San Jose na kanyang pabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si San Tiago at mga lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng sarang ibugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanan mo sa pamamagitan ng iyong na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sa katubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus, na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pinili namin kumedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanandigan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin sa Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakansala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakansaan sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Itong kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalagaman niya sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng tiging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kami makinabang ng may pananabik sa piging, sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilanak mo na siyang namamagitan, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. magsipo kayo habang ginagawat ang pagbabasbas.
Kayo nagagalak sa pagdating na nagkatawang taaman ng lubos ay gusto ginawa niya na ganang pala ang buhay na di matatapos kapag siya dumating na may taga-taga ang lubos magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain mo kayo lahat ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating balalamisa, kumain tayo ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.